Hello ka-trade, magandang araw. Ngayon ka-trade, may pakita naman ako sa inyo sa ating panalo na trade natin sa cryptocurrency. Ngayon ka-trade, ngayon lang ako nakakapag video ulit kasi na busy din ako sa aking pagtitrade kasi nag-day trade ako araw-araw. So, kaya minsan ngayon lang ako nakabalik sa pagbibideo. So, ngayon ka-trade, may pakita ako sa inyo na panalo natin sa trade na cryptocurrency at ang coin na ginamit ko ay Dogecoin, kapalit sa USDT. So, nandito tayo sa Binance app ka-trade. So, ngayon punta tayo sa ating trade history. Ipakita ko sa inyo kung kailan ako bumili at kailan ko ito bininta. So, madali lang ito ka-trade kasi day trade lang ako. At ito ka-trade, punta tayo sa ating history. So, dito ka-trade, nandito tayo sa ating history ka-trade. So, sa nakikita nyo ka-trade, dalawang trade ako nito, isang araw lang ito ka-trade. So, sa nakikita nyo dito ka-trade, ito yung Dogecoin na binili ko, ito yung buy. At binili ko sa February 10 sa 11:28 AM sa umaga. Then, bininta ko naman ang Doge sa February 10 lang, the same day. At bininta ko siya sa alas 2:44 ng tanghali. Pagkatapos ka-trade, bumili man ako ulit ng Dodge. Then, same day lang din ako bumili, February 10. At ito, gabi na ito, alas 10 na ng gabi. Bumili ako. Then, sinil ko naman ulit ito, February 10 din, 11:13 PM. So ito ka-trade, madaling trade lang ito ka-trade. Pero malaki naman din ang kita natin dito. So, punta tayo sa trading view ka-trade. Puntahan natin yung chart para mapakita ko sa inyo ang trade na ginagawa ko. So, dito ka-trade, nandito tayo sa trading view. Ito yung chart na ginagamit ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito usually yung ginagamit sa mga nagdi-day trade. At ito yung ginagamit din sa mga trader. So, sa nakikita nyo ka-trade, lakihan lang natin. So, ito ka-trade, nilagyan ko ng ito agad ng guhit para madali na hanap, hindi na matagal hanapin. So, sa nakita nyo ka-trade, ito yung blue na arrow, ito yung buy ko. At ito yung dalawang green, ito yung namang mga sell ko. So, una ka-trade, bumili ako dito sa bandang dito, itong guhit na ito, itong arrow. Ito yung binili ko dito sa candle na ito, sa ibabaw ng arrow na blue. At ang halaga dito sa Dogecoin is ito 070716. Tapos sa ilang oras lang ka-trade ito, binili ko ito sa 11 AM. Then pagdating dito 12:01, then pagka 2 PM ka-trade, bininta ko siya agad ka-trade. So, balik tayo sa Binance, pakita ko sa inyo yung history. So, nakita nyo ito ka-trade. Ito, 2 PM. So, bininta ko dito yung Dodge ka-trade. Dito ka-trade, bininta ko yung Dodge sa dito, banda. Dito sa green na line, dyan. Bininta ko sa ka-trade kasi umakit na siya. At hindi na kasi ako ngayon, dito la dati ka-trade na nag-greedy pa ako nga hinihintay ko nga baka aakyat pa dito para malaki yung profit. Okay naman ka-trade. Pero ako kasi sa day trade lang ako. Kasi kung hindi ko pa to bininta dito banda, so sa nakikita nyo naman dito, bumagsak siya. Nakita nyo ito na bumagsak siya. So sayang naman yung profit ko kung hindi ko pa ito sinel. So ayun ka-trade, so sa sakto namang pagbenta ko, so kumikita na ako dito. Tapos bumaba naman siya dito. So sa trade lang na ito ka-trade, so unang trade lang natin, ating ipapakita kung magkano percent dito ka-trade. So ito ka-trade, dito tayo, din ipaangat natin. Kumita ako dito ng 6%, so not bad na ka-trade. Malaki na yung halaga na yun sa ating pagpanalo.
Tapos, pagkatapos ni dito ka-trade, sa pagbaba na dito, sa pagbaba ng Dodge dito, so isa na itong malaking opportunity para bumili na naman ako. Kaya sa blue na line na ito, dito naman ako bumili. So tingnan natin dito sa history. Bumili ako sa alas 10 ng gabi. At bininta ko siya sa alas 11 din ng gabi. 1 hour lang itong trade natin ka-trade. So dito ka-trade, dito sa itong guhit na blue, dito, dyan. So dito ako bumili ka-trade. Ito sa red candle na ito. Dito ako bumili. Dito ako bumili sa red candle na yan. So pagbili ko dyan ka-trade, sa hindi namang inaasahang pagkakataon, pagbili ko dyan, dito bumagsak siya dito, umabot siya sa hanggang ditong linya na ito. Dyan ka-trade, sa nakita nyo, umabot siya dito. O, dyan, yung candle, umabot siya dyan. Pero, pagkatapos naman ng isang oras sa trade dyan sa red candle na yan, sa nakita nyo dito, umaangat siya dito. So, sa pag-angat dito ka-trade, hinihintay ko talaga ito, tinitingnan ko talaga yung trade ko. Tinitingnan ko talaga siya kasi hindi natin alam nga mapapapap lang siya bigla o magdadump. So sa hindi na naman nasa pagkakataon ka-trade, umakyat siya dito. Mula dito, umakyat siya hanggang dyan. Dito sa guhit na dyan. So pagdating sa line dito ka-trade, dito sa green, tinitik profit ko na ka-trade kasi hindi na ako nagigreedy talaga. Kasi ang sa isip ko kasi ka-trade is baka naman babagsak siya. So sayang naman yung porsyento sa kita ko. So sa nakita nyo naman talaga ka-trade, bumagsak dito. Pagdating dito sa babaw, bumagsak sa dito hanggang dito. So good trade ako ka-trade kasi pag angat dito, bininta ko siya dito sa halagang 0.799241 ang halaga sa USDT. So sa pagbinta ko dyan ka-trade, hindi na ako hinahayang kasi bumaba naman siya ang trade hanggang dito, bumaba siya dito. So hindi na ako nag-accept ng oras sa pagtitingin sa chart kasi ang alam ko na kumikita na ako. Kasi it's better naman na mag-take tayo ng profit kaysa naman magkakatay sa loss o hanggang magdulos talaga tayo. So, yan lang yung ibig ko sabihin ka-trade na kapag kumikita na kayo, huwag na kayong mag-greedy kasi okay lang kung pang long term yung goals nyo. Pero kung kayo nag-aaral kayo sa day trading, so dapat talaga pag nakikita nyo nga kumikita na kayo, sell na agad para hindi nyo maabutan ang ganitong pangyari na bumaba. Tapos pagdating dito, naghihinayang kayo kasi hindi nyo bininta dito. So, di ba sayang naman? So, kaya ka-trade, don't be greedy. Trade lang. Pag kumita na, pag nakita nyo sakto na, sell nyo kasi marami pa naman opportunity. Kasi ang market naman talaga ka-trade is bumaba. Bumaba lang talaga ka-trade. Katulad dito. Bumaba siya hanggang dito. Pero hindi lang ako dito nag-trade ka-trade kasi nagpapahinga ako dyan. Kaya relax muna ako ditong banda. At ibang coins naman yung sa ganitong time ka-trade, ibang coins yung tinitrade ko dito. Iniwan ko muna itong Dodge kasi kumikita ako, lumilipat muna ako sa ibang coin. Sa next video ko ka-trade, so papakita ko naman sa inyo yung ibang panalo ko naman ka-trade para makita nyo naman at ibang coin naman yon. Ipakita ko yung sa video na yon sa susunod. So kumpitin natin ka-trade kung magkano yung kinita ko dito sa isang oras lang trade ka-trade. So dito ka-trade, sukarin natin. So dito nag-start ka-trade, then paangat dito sa kulay green. So sa nakita nyo ka-trade, 11% na yan. Malaki na yan ka-trade, not bad na talaga yan. So, sa ganyan ka-trade, sa ilang oras lang na pagti-trade ko, ito ka-trade, 2 trades, 1 at 2. So
Sa ganyan ka-trade, malaki ng kinita natin. Dito ka-trade, ipakita ko sa inyo kung magkano kinita natin. I-compute natin ito sa calculator ka-trade. So, balik tayo sa story. So, ang i-compute natin dito ka-trade, dito yung total ng USDT. Diyan, dito sa baba, dito yan, at itong 268 at 300. So, mauuna tayo sa sell ka-trade. I-compute muna natin itong sell kasi kung kita naman tayo, mas malaki ang pera natin sa pag-sell. So, ito muna natin kumpitin at ito. At pang-minus lang tayo dito sa ating buy at dito sa baba. So, punta tayo sa calculator ka-trade. So, nandito tayo sa calculator ka-trade at punta natin yung USDT para atin nang makompute. So, mauna tayo dito ka-trade. 300.51 plus dito naman ka-trade 269.09 equals, tapos ma-minus natin sa halaga ng pagbili natin, minus. So dito tayo mauna ka-trade 268.23 minus din 83 pala ka-trade, 83 pala, hindi pala 23, 83 minus, so dito tayo sa baba ka-trade itong 253.71 equals 47.06 ka-trade. So, i-times natin sa halaga ng USDT. That time is 48. Hanggang yun, 48 pa yung halaga ng USDT. So, times 48 natin. So, ito ka-trade, kitang-kita ka-trade, 2,258 ang kinita natin sa araw na ito. So, sino namang bibigay sa iyo dito ka-trade, mas malaki pa itong ang 2,058 sa sahod pag nagtatrabaho kasi isang araw, kasi magkano lang yung minimum. Tapos ito, sa pag-trade mo lang, umuupo, tumitingin sa laptop mo, cellphone, nagbabad sa internet, so kumikita na tayo dito. So ito ka-trade, malaking profit ito ka-trade. Alam nyo, malaki na ito, 2,258 sa dalawang trade lang yan. So good trade talaga dito ka-trade, not bad talaga. So yun lang ang may payo kasi ka-trade. Trade well lang, then mag-study kayo sa chart at pag-aralan nyo yung mga technical analysis ka-trade. So yung sa mga support and resistance, aralin nyo paigi kasi ang technical analysis ka-trade, yun ang ginagamit ko, doon ako natuto. At manood lang kayo ng mga video sa YouTube kasi doon din ako galing sa YouTube, doon ako natuto. Hanggat yung inaaral ko, yun yung natutunan ko, yun yung ginagamit ko sa pag-trade ka-trade. Ako ka-trade, minsan meron naman akong na loss kasi mali yung pag-execute sa aking pag-buy. Pero maliit lang halaga ang loss ko ka-trade, mas malaki yung kinita ko kaysa loss ko. Pero minsan lang din ako na loss, pero maliit lang talaga halaga, mas baka kalain nyo na palagi na ako nananalo sa trade. Pero hindi, meron akong loss yung nagkakat lang ako kasi mali yung pasok na trade ko, pero maliit lang na halaga yon, mas malaki yung halaga sa kinita ko ka-trade. So yun lang ka-trade, salamat sa panonood sa aking video at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at mag-like kayo sa aking video, then click nyo yung notification bell para updated kayo sa aking mga next video na tutorial ko sa inyo. At sana maging isa ito sa inyong inspirasyon sa pagtitrade. So yun lang ka-trade, trade responsibly at huwag maging hype at huwag maging greedy. Salamat sa panonood ka-trade. Thank you and bye-bye.